period. Anything is possible with this guy. This case took 20 years. 10 mga kaso na sa wakas ay naresolba din. Maraming mga naitalang kaso sa kasaysayan na matagal bago naresolba. Ang ilan ay inabot ng taon at dekada bago mahanap kung sino ang tunay na gumawa ng krimen. Ngunit dahil sa makabagong technology ay napadali at naging mas malinaw kung sino ang suspect. Maraming dahilan kung bakit gumagawa ng krimen ang mga taong ito. Kaya naman sa video na ito ay tutuklasin natin ang 10 mga matitinding krimen at kikilalanin din natin ang 10 mga tao sa likod nito. Kaya naman simulan na natin. Number 1, The Golden State Killer. Ang Golden State Killer ay isang kilalang kriminal na gumawa ng mga seryosong krimen sa California mula 1974 hanggang 1986. Siya ay si Joseph James DeAngelo, na isang dating pulis na natuklasan at nahuli lamang noong 2018 matapos ang halos 4 na dekada ng paghahanap sa kanya. Ang kanyang mga krimen ay naganap sa iba't ibang bahagi ng California, kabilang ang Sacramento, San Francisco Bay Area at Southern California. Nagsimula ang mga krimen ni DeAngelo sa Visalia, California noong 1974 hanggang 1975 kung saan tinawag siyang Visalia Ransacker. Kilala siya sa panloloob sa mga bahay at pagnanakaw ng mga gamit. Mahigit 120 na kaso ng pagnanakaw ang iniugnay sa kanya. Siya ay maingat at hindi madaling mahuli, ngunit noong September 1975 ay binaril niya ang isang pulis na nagtangkang hulihin siya habang ginagawa ang isang krimen. Bagamat nakatakas siya, ay nagsimula ng maging mainit ang mga mata ng pulisya sa kanya. Maliban dito, noong 1976 hanggang 1979 ay lumipat si DeAngelo sa Sacramento at mga karatig lugar. Sa panahong ito ay nakilala siya bilang East Area Rapist. Siya ay naging mas mapanganib, nagsimulang manggahasa ng mga babae sa kanilang mga tahanan na madalas sa gabi. Bago siya umatake ay binabantayan muna niya ang mga biktima upang makilala ang kanilang mga galaw. Kadalasan ay ginagapos niya ang mga mag-asawa at pagkatapos ay gagahasain ang babae habang ang lalaki ay pinipilit manood. Kahit na marami ng ebidensya ang nakolekta sa mga crime scenes ay hindi pa rin siya agad natukoy. Kaugnay din nito, mula 1979 hanggang 1986 ay lumipat si DeAngelo sa Southern California kung saan naging kilala siya bilang original Night Stalker. Bukod sa panggagahasa ay nagsimula na rin siyang pumatay. Sa bawat pag-atake ay mas nagiging marahas at walang awa ang kanyang mga krimen. Pinapatay niya ang kanyang mga biktima pagkatapos ng panggagahasa. Ilan sa mga kilalang biktima ay sina Lyman at Charlene Smith noong 1980. Hindi regular ang pagitan ng kanyang mga pag-atake, kung kaya't lalong nahirapan ang mga investigador na mahuli siya. At noong 1990s ay nagsimulang gumamit ng DNA testing ang mga investigador sa mga hindi pa nalulutas na kaso ng panggagahasa at pagpatay. Natuklasan nila na ang DNA ng East Area Rapist at original Night Stalker ay tumutugma, na nangangahulugang iisang tao ang gumawa ng mga krimen na ito. Number 2, The Murder of Jacob Wetterling. Ang pagpatay kay Jacob Wetterling ay isa sa mga pinakakilalang kaso ng pagkawala ng bata sa United States na tumagal ng halos 3 dekada bago tuluyang malutas. Si Jacob ay isang 11 years old na batang lalaki mula sa St. Joseph, Minnesota na dinukot noong October 22, 1989. Ang pagkawala niya ay nagdulot ng takot at pangamba sa buong komunidad at naging daan sa pagbabago ng mga batas para mas maprotektahan ang mga bata laban sa mga kriminal na may kasalanan sa sexual violence. Samantala noong gabi ng October 22, 1989, si Jacob, ang kanyang kapatid na si Trevor at ang kanilang kaibigan na si Aaron ay nagbibisikleta pauwi mula sa tindahan. Habang pauwi sila ay isang lalaki na may dalang baril ang humarang sa kanila. Pinilit sila ng lalaki na humiga sa lupa at tinanong kung sino ang pinakamatanda sa kanila. Pagkatapos ay pinili niya si Jacob, pinatayo at pinasakay sa kanyang sasakyan. Mula noon ay hindi na nakita si Jacob. Ang pagkawala ni Jacob ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Maraming tao, kasama ang mga pulis at volunteers, ang tumulong sa paghahanap, ngunit sa kabila ng malawakang pagsisikap ay walang konkretong ebidensya na nahanap. Ang paghahanap ay umabot ng maraming taon, ngunit nanatiling misteryo kung ano ang nangyari kay Jacob. Dahil sa pagkawala ni Jacob ay naipasa ang Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Act noong 1994.
Ang batas na ito ay nag-aatas sa mga taong may sexual crime laban sa mga bata na mai-register bilang sex offenders. Layunin nito na mabantayan ang mga ganitong tao sa komunidad upang maprotektahan ang mga bata. Ang batas na ito ang naging batayan ng mga kasalukuyang registration para sa mga sex offenders sa buong United States na nagsisilbing proteksyon sa mga pamilya. At pagkalipas ng halos 3 dekada, sa wakas ay may nangyari sa kaso ni Jacob. Dahil noong 2015 ay natukoy si Danny Heinrich na isang dating suspect sa ibang kaso ng pagdukot bilang posibleng may kinalaman sa pagkawala ni Jacob. Gayun din, noong 2016 ay inamin ni Heinrich na siya ang dumukot at pumatay kay Jacob. Ayon sa kanyang kwento, dinala niya si Jacob sa isang malayong lugar, pinilit na maghubad at dahil natakot siyang makilala siya ni Jacob ay pinatay niya ang bata. Number 3, The Grim Sleeper. Si The Grim Sleeper ay si Lonnie David Franklin Jr. na isang kilalang serial killer mula sa Los Angeles, California. Nakilala siya dahil sa kanyang serye ng mga pagpatay na naganap sa loob ng ilang dekada at sa kanyang tila paghinto sa mga krimen ng mahigit 14 years bago muling umatake. Ang kanyang mga krimen ay nagsimula noong 1980s at tumagal hanggang sa siya ay naaresto noong 2010. Karamihan sa kanyang mga biktima ay mga babaeng nasa edad 20 hanggang 40 mula sa mahihirap na komunidad. Sa kabuuan ay 10 babaeng biktima at isang lalaking biktima ang pinaniniwalaang napatay niya. Pero marami ang naniniwala na posibleng mas marami pa siyang pinatay. Ang serye ng mga pagpatay ni Franklin ay nagsimula noong 1985 nang matagpuan ang mga bangkay ng mga babae sa iba't ibang lugar sa Los Angeles. Kadalasan sila ay binaril o sinakal at may mga sign na sila ay ginahasa bago pinatay. Mahirap para sa mga pulis na habulin ng salarin dahil kakaunti ang ebidensya. Bukod pa rito, dahil ang mga biktima ay mula sa mahihirap na lugar, tila hindi binigyan ng sapat na atensyon ang mga krimen. Maraming biktima rin ang may koneksyon sa droga kung kaya't hindi rin ito binigyan ng atensyon ng mga awtoridad. Kaugnay din dito, ang tawag na Grim Sleeper ay dahil sa tila pagtigil ni Franklin sa paggawa ng krimen mula 1988 hanggang 2002. Matapos ang unang serye ng mga pagpatay noong 1985 hanggang 1988 ay walang naitalang bagong biktima hanggang 2002. Yun ang dahilan kung bakit naisip ng mga pulis na parang natulog siya sa loob ng mahabang panahon bago muling umatake. At hanggang ngayon ay katakataka pa rin kung bakit siya tumigil sa loob ng mga taon na yon. May mga nagsasabi na baka naging mas maingat siya o nagbago ng paraan para hindi siya mahuli. Maari ring nagbago ang kanyang sitwasyon sa personal na buhay, kung kaya't pansamantalang tumigil siya. Number 4, The Murder of Peggy Hetrick. Ang pagpatay kay Peggy Hetrick ay isa sa mga kilalang kaso ng krimen sa Colorado, USA. Noong February 11, 1987 ay natagpuan ng katawan ni Peggy sa isang bakanteng lote sa Fort Collins. Si Peggy na 37 years old ay pinatay sa pamamagitan ng saksak sa likod. Mayroon ding kakaibang mga sugat sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang maselang bahagi na nagdala ng matinding takot sa komunidad. Mabilis na nagsimula ang investigasyon ng pulisya at agad nilang tinutukan si Timothy Masters na isang 15 years old na nakatira malapit sa lugar kung saan nakita ang katawan ni Peggy. Mahilig si Masters sa pagguhit ng madilim na mga larawan at pagsusulat ng mga kwento, kung kaya't pinagsuspetsahan siya ng mga pulis. Bagaman walang direktang ebidensya laban sa kanya, ay kinasuhan siya noong 1999, 12 years matapos ang krimen, at siya ay nahatulan ng pagkakakulong. Kaugnay nito, maraming tao ang nagtanong tungkol sa patas na proseso ng kaso ni Masters. Isa sa mga pinakamalaking issue ay ang kawalan ng pisikal na ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. Wala ring saksi na makapagsasabing siya ang pumatay kay Peggy. Ang mga pulis ay umasa lamang sa interpretations ng mga guhit at kwento ni Masters na para sa kanila ay palatandaan ng isang magulong isip. Ngunit para sa marami, hindi ito sapat na dahilan para makulong si Masters. Samantala noong 2008 ay muling sinuri ang mga ebidensya gamit ang mas modern technology. Lumabas sa pagsusuri ng DNA na hindi ito tumutugma kay Masters. Dahil dito ay napalaya siya matapos ang halos 10 taong pagkakakulong. Matapos siyang mapalaya ay nagsampa ng kaso ang kanyang mga abogado laban sa mga opisyal ng Fort Collins at binayaran siya ng mahigit $10 million bilang kabayaran sa mali niyang pagkakulong. Number 5, The Murder of Michelle Martinko. Si Michelle Martinko ay isang 18 years old na estudyante mula sa Cedar Rapids, Iowa.
Noong gabi ng December 19, 1979 ay pinatay siya sa loob ng kanyang sasakyan matapos pumunta sa Westdale Mall. Ang kanyang pagkamatay ay isang malaking trahedya sa kanilang komunidad at ang kaso ay nanatiling misteryo sa loob ng halos 40 years. Noong gabing iyon ay pumunta si Michelle sa mall para mamili ng damit na isusuot para sa isang school event, ngunit hindi na siya nakauwi. Kinaumagahan ay natagpuan ang kanyang katawan sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng mall. Siya ay sinaksak ng 29 na beses, nakaramihan sa muka at dibdib. Wala namang sign ng sexual assault na kaya naging palaisipan kung ano ang motibo sa pagpatay. Dahil dito, agad na nagsimula ang investigasyon, ngunit walang sapat na evidence o mga suspect na makapagtuturo sa kung sino ang salarin. Kumuha ang mga pulis ng DNA mula sa crime scene, ngunit walang kaparehong resulta sa kanilang mga records. Lumipas ang mga taon at unti-unting nawalan ng pag-asa. Ang marami na matutukoy pa ang pumatay kay Michelle. Kahit may ilang saksi na nagsabing nakita siya sa mall noong gabing iyon, ay wala silang sapat na impormasyon upang maresolba ang kaso. Samantala noong 2018, halos 4 na dekada matapos ang krimen, ay muling binuksan ang kaso ni Michelle gamit ang makabagong technology. Gumamit ang mga investigador ng genetic genealogy, ito ay isang paraan ng paghahanap ng mga posibleng suspect sa pamamagitan ng paghahambing ng DNA sa mga pampublikong genetic databases. Sa pamamagitan nito ay natukoy nila ang posibleng salarin at iyon ay si Jerry Lynn Burns mula sa Manchester, Iowa. At noong December 2018 ay inaresto si Burns matapos tumugma ang kanyang DNA sa ebidensya mula sa crime scene. Hindi niya maipaliwanag kung paano napunta ang kanyang DNA doon, ngunit iginiit ng kanyang mga abogado na hindi sapat ang ebidensya upang patunayan na siya ang pumatay. Ngunit sa kabila nito, noong February 2020 ay napatunayang guilty si Burns at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Number 6. The Cleveland Strangler. Si Anthony Edward Sowell, na kilala bilang The Cleveland Strangler, ay isang serial killer at rapist mula sa United States. Pumatay siya ng hindi bababa sa 11 kababaihan mula 2007 hanggang 2009 sa kanyang bahay sa Cleveland, Ohio. Dahil sa mga krimeng ito ay matinding takot ang bumalot sa komunidad. Ang kanyang kaso ay nakilala hindi lamang sa dami ng biktima kundi pati na rin sa tagal ng panahon bago siya nahuli. Kaugnay nito, si Sowell ay ipinanganak noong 1959 at lumaki sa isang tahanan na napakaraming problema. Mahigpit ang kanyang ina at madalas siyang pinarurusahan na nagdulot ng masamang epekto sa kanyang pagkatao. Sumali din siya sa US Marine Corps noong 1978 at nagsilbi ng maayos hanggang 1985. Ngunit nang matapos ang kanyang serbisyo ay nagsimula siyang magkaroon ng mga problema. Noong 1989 ay nakulong siya ng 15 years dahil sa panggagahasa at pagkulong ng isang babae. Pagkalaya niya noong 2005 ay bumalik siya sa Cleveland at tumira sa isang bahay sa Imperial Avenue na kalaunan ay magiging lugar ng kanyang mga krimen. Mula 2007 ay nagsimulang mawala ang ilang kababaihan sa lugar, ngunit hindi agad ito napansin ng mga tao o ng mga pulis. Ang kanyang bahay ay napansin dahil sa masangsang na amoy, pero inakala ng mga kapitbahay na galing ito sa kalapit na factory o drainage. Sa loob ng 2 taon ay pinapasok ni Sowell ang kanyang mga biktima sa kanyang bahay at kadalasan ay mga babaeng may problema sa droga o pera. Pagkatapos ay ginagahasa at pinapatay niya ang mga ito. Ang mga bangkay ay inililibing niya sa basement, garden o inilalagay sa loob ng bahay. At noong October 29, 2009 ay nadakip si Sowell matapos makatakas ang isang babaeng biktima at magulat sa pulis. Nang magsagawa ng paghahanap sa kanyang bahay ay natagpuan ang 11 bangkay ng kababaihan nakabalot sa plastik o tuwalya at karamihan ay inilibing sa basement o sa garden. Karagdagan pa dito, si Sowell ay nahatulan ng maraming kaso ng pagpatay, panggagahasa at kidnapping. Noong 2011 ay hinatulan siya ng kamatayan. Number 7. The Murder of Maria Ridulph. Ang pagpatay kay Maria Ridulph ay isang kilalang krimen sa Amerika na umabot ng maraming taon bago na resolba. Nagsimula ito noong December 3, 1957 nang mawala si Maria na isang 7 years old mula sa kanilang bayan sa Sycamore, Illinois. Ang insidenteng ito ay nakakuha rin ng malawakang atensyon at naging isa sa mga unang kaso ng pagkawala ng bata na siniyasat ng FBI. Noong araw na yon ay naglalaro si Maria kasama ang kanyang kaibigang si Cathy Sigman malapit sa kanilang bahay. Habang naglalaro sila
ay lumapit ang isang lalaki na nagpakilala bilang Johnny. Nag-alok siya kay Maria na sumakay ito sa kanyang likod at masayang sumama si Maria. Si Cathy ay umalis sandali upang kumuha ng gloves, ngunit pagbalik niya ay nawala na si Maria at si Johnny. Dahil dito ay agad na iniulat ng pamilya ni Maria ang pagkawala sa mga awtoridad at nagsimula ang isang malawakang paghahanap. Kasama ang FBI ay maraming lugar ang hinalughog at maraming ulat ng posibleng sightings ang natanggap, ngunit walang concrete evidence ang nagpatunay kung nasaan si Maria. Subalit noong April 1958, 5 buwan matapos ang pagkawala, ay natagpuan ng mga bangkay ni Maria sa isang kagubatan malapit sa Galena, Illinois, mga 100 miles mula sa lugar kung saan siya dinukot. Bagamat naaagnas na ang katawan, ay kinilala si Maria sa pamamagitan ng mga damit at ilang bagay na suot niya nang nawala siya. Kahit natagpuan na ang kanyang bangkay ay hindi pa rin malinaw kung sino ang responsable sa kanyang pagkamatay. Sa simula ay walang malinaw na suspect. Maraming tao ang inimbestigahan, kabilang ang mga kapitbahay ni Maria. Isa sa mga unang tinutukan ng mga investigador ay si John Tessier, na isang 18 years old na kapitbahay. Si Cathy ay nagsabi na ang lalaking nagpakilala bilang Johnny ang huling kasama ni Maria, kaya inimbestigahan si Tessier. Ngunit mayroon siyang alibay at napatunayan na wala siya sa lugar nang mangyari ang krimen, kaya hindi siya kinasuhan. Kaugnay nito, noong 1990s ay muling lumitaw ang pangalan ni John Tessier na nagpalit na ng pangalan at kilala na bilang Jack Makulog. Isang bagong piraso ng impormasyon mula sa pamilya ni Makulog ang lumitaw. Ayon sa kapatid niya ay inamin ni Makulog sa kanilang ina bago ito namatay na siya ang pumatay kay Maria. Dahil dito ay muling binuksan ng kaso noong 2011. Muling kinilala ni Cathy si Makulog bilang ang Johnny na nakita nila noong gabing nawala si Maria. At noong 2011 ay inaresto si Makulog at kinasuhan ng pagpatay kay Maria. Number 8, The Green River Killer. Si Gary Leon Ridgway na kilala bilang Green River Killer ay isang American serial killer na responsable sa pagkamatay ng hindi bababa sa 49 na kababaihan. Ayon sa mga awtoridad ay maaaring umabot pa sa 70 o higit pa ang aktwal na bilang ng kanyang mga biktima. Karamihan sa mga pagpatay na ginawa niya ay naganap noong 1980s at 1990s sa Seattle at Tacoma, Washington. Tinawag siyang Green River Killer dahil madalas niyang itapon ang mga bangkay ng kanyang mga biktima malapit sa Green River. Samantala ang mga biktima ni Ridgway ay karaniwang mga kababaihang mahihirap, partikular na ang mga nagtatrabaho bilang prostitutes. Madalas niya silang kinukuha mula sa mga kalsada at dadalhin sa kanyang sasakyan. Kapag nakarating sila sa isang liblib na lugar, ay sasakalin niya ang mga ito hanggang sa mamatay. Matapos ang pagpatay, ay iiwan niya ang kanilang mga bangkay sa mga kagubatan o sa tabi ng mga ilog, lalo na sa Green River, upang hindi agad matagpuan. Bukod sa pagpatay, minsan ay bumabalik si Ridgway sa mga bangkay ng kanyang mga biktima upang gumawa ng karumal-dumal na mga bagay, tulad ng pakikipagtalik sa mga patay. Iniiwan niya ang mga katawan sa malalayong lugar upang malito ang mga pulis at mahirapan sila sa paghahanap ng ebidensya. Subalit matagal bago nahuli si Ridgway dahil kulang ang ebidensya laban sa kanya. Ilang taon rin ang itinagal ng investigasyon. Nang umunlad ang technology sa larangan ng DNA testing ay naging posible na ikumpara ang mga sample mula sa mga biktima. Noong 2001 ay naaresto si Ridgway matapos tumugma ang kanyang DNA sa mga ebidensyang nakuha mula sa mga biktima. Nang mahuli siya ay umamin si Ridgway sa kanyang mga krimen. Itinuro rin niya ang mga lugar kung saan matatagpuan ng ilang bangkay na hindi pa natutuklasan ng mga pulis. Noong 2003 ay inamin din ni Ridgway na pumatay siya ng 49 na kababaihan, ngunit sinabi rin niya na maaring higit pa ang tunay na bilang ng kanyang mga biktima. Dahil sa kanyang pag-amin at cooperation ay naiwasan niya ang parusang kamatayan at pinarusahan ng habang buhay na pagkakakulong. At noong December 2003 ay hinatulan si Ridgway ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad na makalaya. Number 9, The Murder of John Bent. Ang kaso ng pagpatay kay John Bent ay isa sa mga kilalang krimen sa United Kingdom noong 1986. Si John, na isang 55 years old na babae mula sa Carlisle, Cumbria, ay natagpuang patay sa trunk ng kanyang kotse noong February 27, 1986. Nawawala siya ng ilang araw bago natagpuan ang kanyang katawan sa likod ng isang Ford Cortina na nakaparada sa isang liblib na lugar. Ang kanyang asawa,
na si Donald Bent ang unang nag-report na nawawala si John noong February 17, 1986. Ayon kay Donald ay nag-away sila ni Joanne at umalis ito ng bahay pagkatapos ng kanilang pagtatalo. Hindi na umano bumalik si John kaya nag-report siya sa pulisya. Sa simula ay hindi agad pinaghinalaan si Donald dahil normal ang kanyang mga pahayag. Pero habang umuusad ang investigasyon ay may mga ebidensyang lumabas na nagtuturo sa kanya bilang posibleng may kinalaman sa krimen. Kaugnay nito, isa sa mga pinakamahalagang ebidensya sa kaso ay mula sa forensic na pag-aaral sa katawan ni John. Napag-alaman na si John ay namatay dahil sa kakulangan ng hangin o asphyxiation na dulot ng pagsakal. Natagpuan ng kanyang katawan sa kondisyon na tinatawag na rigor mortis na nangangahulugang matagal na itong patay bago natagpuan. Meron ding mga marka ng pagsakal sa kanyang leeg na naging isa sa mga pangunahing ebidensya ng krimen. Bukod pa rito ay natagpuan din sa tiyan ni John ang hindi pa natutunaw na pagkain. Ayon sa forensic pathologist na si Dr. Geoffrey Garrett, ito ay indikasyon na si Joanne ay namatay ilang oras lamang matapos niyang kainin ang kanyang huling pagkain. Naging mahalaga ang impormasyong ito upang matukoy ang eksaktong oras ng kanyang kamatayan na nagbigay ng linaw sa mga investigador. Nagsimulang mabahala ang mga pulis nang mapansin nila ang mga hindi tugmang pahayag ni Donald tungkol sa oras ng pagkawala ni John. Sinabi ni Donald na huli niyang nakita si Joanne matapos silang mag-away, ngunit ayon sa forensic evidence, si Joanne ay namatay ilang oras lamang matapos siyang kumain ng huling beses. Nakasama si Donald sa bahay. Ang mga ebidensyang ito ay nagturo kay Donald bilang pangunahing suspect sa krimen. Number 10. The murder of Sherry Rasmussen. Ang pagpatay kay Sherry Rasmussen noong February 24, 1986 ay isang kaso na tumagal ng higit 2 dekada bago tuluyang naresolba. Si Sherry ay 29 years old na isang direktor ng nursing sa Glendale Adventist Medical Center sa Los Angeles at natagpuang patay sa loob ng kanyang apartment. Noong una ay inakala ng mga pulis na ang krimen ay bunga ng isang hindi matagumpay na pagnanakaw. Ngunit lumabas kalaunan na mas personal ang motibo sa likod ng pagpatay. Noong araw ng krimen ay nakita ng kanyang asawa na si John Rueten na magulo ang kanilang apartment. Maraming nasirang gamit at bakas ng dugo. Nakita si Sherry na binugbog at may 3 tama ng bala mula sa isang baril. May basag na pinto kaya agad inisip ng mga investigador na may nagtangkang magnakaw. Ngunit walang malinaw na ebidensyang nagtuturo sa mga suspect at sa loob ng maraming taon ay walang pag-usad sa kaso. Sa paglipas ng panahon ay lumitaw ang mga bagong impormasyon na nagudyok sa mga investigador na suriin muli ang kaso. Napansin nila na may posibilidad na hindi simpleng pagnanakaw ang dahilan ng krimen. Isang babae na dating kasintahan ni John Rueten na si Stephanie Lazarus ay naging susi sa investigasyon. Si Stephanie ay isang opisyal ng pulisya ng Los Angeles at lumalabas na mayroon siyang galit kay Sherry dahil sa kanyang relasyon kay John. At noong 2009, sa tulong ng bagong technology sa DNA testing, ay natuklasan ng mga pulis na ang DNA mula sa kagat sa katawan ni Sherry ay tumugma kay Stephanie Lazarus. Dahil dito ay inaresto si Stephanie at kinasuhan ng pagpatay. Noong 2012 ay napatunayang guilty si Stephanie at hinatulan ng 27 years hanggang habambuhay na pagkakakulong. Ang kasong ito ay nagpakita ng kahalagahan ng modern technology sa paglutas ng mga matagal nang hindi nareresolbang krimen. Sa kabila ng mahabang panahon ay nabigyan ng hustisya ang pamilya ni Sherry.